Epipandio Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan? Nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na... Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Lalong-lalo na po sa ating mga mahal na kapatid o kababayan na kasama po natin sa ating pagkikipaglaban-laban po sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. At syempre, laban din sa mga tao o mga tauhan o mga bandidong nakikipaglaban para po sa isang masamang tao katulad po ni Inday Surigao, na kung saan anak po ng isang halimaw, na kung saan ang kanyang mga alagad ay puro po mga bakulaw, no? Na kung saan ay matanda lang po ng konti sa mamaw. Okay, sa araw po ito, bago tayo magsimula, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre ang ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos. At siyempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At siyempre yung ating pong mga kababayan na lagi po nating nakakasama, especially yung mga kababayan po natin sa abroad. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po ako nakapag-vlog dahil po sa ang daming tumawag, lalong-lalo na po yung mga tropa natin, yung mga pamilya ko sa Mindanao. At yun nga, natutuwa ako dahil yung mga pinsan ko mismo na MNLF at saka yung nasa BIFF, kamag-anak ko po ito at pinsan buo ko pa yung karamihan dito, gusto pong sumama sa akin, no? Sila'y nakikisa sa akin. At sabi nga nila, huwag sanang maniwala yung taong bayan na lahat ng Muslim ay kakampi kay Sara Duterte. Sa totoo lang, sabi nga ng pinsan ko sa salitang Bisaya, kasi pag nag-uusap kami, Muslim kasi kami pag nag-uusap. So sabi nila, nasusuka sila dito kay Sara Duterte. Abay, pumunta pa daw ng Basilan, namigay ng kung ano-ano, para lang daw kunin yung loob ng mga Muslim. Akala ni Sara Duterte hindi siya natutunugan. Akala niya, biro mo, kung kailan siya nabuking, kung kailan siya nalalantad yung kanyang mga kahayupan, tsaka ngayon sumipag na mamigay ng tulong. Anong ibig sabihin nun? Alam niyo na. Discarding politiko. Discarding maro. Diba? Biro mo, sa tagal-tagal ng panahon, nung hindi pa siya natutuklas ng nagnanakaw, abay hindi namamansin ang ginagawa, imbis na tumulong sa magiging mangyayari sa bagyo, yun, pumupunta sa Contel. Okay, dumako po tayo sa napaka-importanting usapin. So, ako po ay may natanggap na balita o reply. Ako'y may nabasa po, nag-reply po sa akin. Ako po'y natutuwa at tuwang-tuwa ako ngayon, kasi may nabasa po ko sa aking Facebook o Messenger pala, sorry.
ang nakasulat po, Dado Clemente. Clemente pala to si ano? Clemente pala tong si Dado. Dado ka, Clemente ka pala ha. Oh, sabi niya dito, ang yabang mo, tarantado ka. Sinong tinatakot mo? Ako? Saan mo gustong magkita tayo? Baka durugin ko mukha mo. Yon, sabi niya sa akin to ha. Ang tapang-tapang naman talaga. Tapang-tapang. Babanat ka na lang, tarantado ka, mali-mali pa. Anong nasa ibang bansa sinasabi mo? Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko alam na hindi ko naman alam na, kasi hindi man ako nanonood doon sa EDSA. Hindi ko alam, nandoon pala yung Tokmol. Nandoon pala yung Yawa. Nandoon pala yung Siraulo. Pero, may nagsabi sa akin, may nag-message din, Epifanio Labrador, kung talagang matapang ka, pumunta ka dun sa EDSA, nandoon si Dado. Sabi ko naman, Siraulo ka ba? Sinagot ko, Siraulo ka ba? Pupuntahan ko si Dado doon. Nandoon yung libu-libong mga sibilyan na maaaring pag nagputukan kami, imbis na para kay Dado yung bala namin, mapupunta doon sa walang kamalay-malay. Anong kalalabasan namin doon? So mababaliktad kami. Lalabas na kami ang gumawa ng kaguluhan. Itong paghahamon ko kay Dado, personal ho ito, para magkasubukan kami, supremo sa supremo. Kung kami man po ay magkakaroon ng engkwentro doon sa walang pwedeng madamay, mga inosente, kasi hindi natin alam kung sino-sino yung nandoon eh. Baka yung iba doon nakatayo lang, naghihintay lang pala ng sasakyan. Baka yung iba doon nakikipagchismisan lang o nakikipagmaritisan lang, tapos mamamatay na lang dahil lang doon sa enkwentro namin. Kung kami man po ay magkakaroon ng enkwentro, gusto ko doon sa isang lugar na kami-kami lang, yung walang pwedeng madamay. Nakukuha ninyo, yun po ang tinatawag na marangal o may kagitingang pakikipagdigma o pakikipagtunggali. Alam ko naman pag pumunta ako dun ang gagamiting ni Dado, human shield, yung mga nandoon Alam ko ang unang-una niya kukuberan yung walang kalaban-laban. Di ba? At saka lalabas tayo na tayo ang naghanap ng gulo. Pag pumunta tayo doon, nandoon yung mga sibilyan. Nakita nyo naman, di ba? Para kang pumunta sa isang na alam mo na sobrang agrabyado ka at ikaw ay mababaliktad. Sabi nga nung aming leader, naalala ko noon, hindi porket matapang ka, pasok ka na lang ng pasok. Tingnan mo yung area, tingnan mo yung paligid, makiramdam ka. So, yan ang natutunan ko, no? So, kaya dito, pero nagpapasalamat ako. Pero tinatawagan ko ngayon itong diputang ito, tinatawagan ko sana para marinig nyo yung pag-uusap namin kung paano ko pagmumurahin tong siraulong ito, para tanungin sana kung saan, kung kailan niya gusto. Pero pakiusap ko, kung magigera kami doon sa walang pwedeng madamay, nakuha ninyo, yan po yung maginoong pakikipagdigma. Alam ko pag kami ang kahit hindi kami ang nakatira, palalabasin, kami yung bumaril, kami yung tumira doon sa mga kasamahan nila. Yan ang mangyayari. Kaya utak ang ginagamit namin, hindi ang utin. Lagi naman nakakabit yung utin namin Kaya wala na kaming dapat pang pagmalaki na nakakabit sa amin yung utin dahil matagal na nakakabit yan. Sa ganitong sitwasyon, ginagamit namin utak. Na wala kaming pwedeng madamay. Kahit saan pakikipagdigma. Kahit nga may operation yung mga sundalo mga tropa, pulis o ano man yan. Pag nakita nilang, pag lumikas sila ng putok, ang madadamay dito ay sibilyan, hindi yan pumuputok. Isinasaalang-alang nila palagi yung kaligtasan ng mga sibilyan. Yan ang totoong nag-aaral ng pakikipagdigma. Hindi lang puro putok, kailangan din mag-isip. Diba? Hindi katulad ditong ni Dado. Ito lang masasabi ko sa iyo, Dado, putang ina mo ka. Kung ikaw man itong nagme-message sa akin, kung sumasagot ka, sagutin mo naman tawag kung di puta ka. Sabihin mo kung kailan at ako'y kating-katina. Sabihin mo kung kailan, di ba, nangako ko sa iyo na titigil na ako dito kapag umurong ako. Sabihin mo, binibitin mo ako
Ha? Ba't ayaw mo sagutin? Nasaan ba yung ano? Na ano mo ba? Ano pa yung mga message yan na pwede kong ano dito? Ito kasing bunso ko. Ito yung naiwan sa bahay ngayon. Lahat sa ano nagpuntahan sa bukid. Sila muna yung nakatoka doon sa gulayan. O hindi pa tumutubo, ano pa lang eh. Baka bunutin ng unggoy na kamukha nito ni Dado. 'Di ba? So, balita ko, kagabi ko lang din po nalaman na pumunta pala itong si Dado diyan pala sa EDSA. Pero saglit lang daw, pagkatapos lang magyabang, pati itong si Eric biglang nawala. Nung nakita nilang dumadami na yung mga kapulisan, dumadami na yung mga tropa doon, biglang nawala. Biglang nawala, nanakot pa. Na isa man daw doon ang masaktan, ilalabas sila, sila, kung may aaresto, ilalabas sila. O, pero, bago umalis itong si Dado, nakiusap pala doon sa mga kasamahan niya, huwag kayong gagawa ng gulo, maawa kayo sa amin. Huwag kayong gagawa ng gulo, huwag kayong magpasaway. O, awa naman ng Diyos, mabait naman yung mga nagrarally kagabi. Alam nyo, kumikilos lang naman po ang mga tropa natin, yung ating mga kasundaluhan, yung mga kapulisan, kapag pag may ginagawa ng mali. Pero pag wala kayong ginagawang mali, hindi kikilos yung mga yan. Pero nakita nyo naman, ang babait po ng mga nagrarally kagabi. Ha? O, hinihintay lang din kayo kagabi na gumawa kayo ng mga mali dahil akala ninyo natatakot ang mga kapulisan. Ano kayo? Mga NPA lang kayo. Pero awa ng Diyos, ang babait po ng mga nagrarally kagabi. May isang nagpasaway, wala. Natakot. Siguro pinakausapan din ni Dado. Please, forgive me. Huwag kayong gumawa ng gulo. Please, forgive me. Mapupulpul. Mapupulbos tayo. O, siguro kumakanta to. Mga NPA, magpakabait kayo. Maraming pulis, pati sundalo. So, mabait naman. Ha? Ngayon, total ayaw mong sagutin. Tawag ako, kanina pa ako tawag mga kababayan. Itong profile niya na to. Ano ba to? Okay. So, ayaw ako sagutin eh. Diputa talaga to eh. Para sana malaman agad. Malaman ko kung kailan. O, kasi, pagka kinagat niya yung ano ko, kung talagang siya to, ano man, para sa maginoong duelo, kailangan pirmahan niya yung ibibigay namin sa kanya na kasulatan, papeles. O isang kasulatan na kapag ka napatay kitang demonyo ka, wala akong pananagutan sa iyo, yung mga kasama mo. Dapat pumirma sila. Yan po yung maginoong digmaan. Di ba? O, at least alam ng lahat, di ba? Kung sino yung makakababa ng bundok na buhay, hindi sila yung panalo, di ba? O, ganoon lang yun. Kaya hinihintay ko yung tawag nito, o yung ano nitong kupal na to. Total, nandiyan ka lang naman pala. Hindi ko kasi alam na nandiyan pala sa ano tong kupal nito. Pero sabi sa akin ng mga tropang pulis na kaibigan natin, nung nakita na ng mga ito na itong si Eric pati nitong ni Dado na rumarami na yung mga kapulisan, biglang nawala. Biglang natakot yung kupal. Hindi na nagpakita. Di ba? Oh, tingnan natin, Dado. Ipakita mo kung talagang handa kang mamatay para sa amo mo. Sa totoo lang, Dado, kung bubuksan mo lang isipan mo, hindi ka nagpapakamatay, hindi ka nakikipaglaban para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, nakikipaglaban ka para sa mga demonyo. Ha? Ang pinaglalaban mo yung rapist na katulad ni Kibuloy. Yung pinaglalaban mo, yung Inday Sara mo, na kung saan, mas garapal pang magnakaw kaysa sa ama. Ha? Na kung saan, kasing baho ng imbornal, yung mani. Dahil kung kani-kanino na lang pinapapasok yung ano. Ha? Kung kani-kanino na lang niya pinapadukot yung kanyang, di ba? Hindi makontento pag nangangat eh. Alam niyo na, pag may, ganun daw eh. Pagka sanay na sa kung kani-kaninong ano, pag nangati yan, talagang bahala na. Basta may kumamot lang. Di ba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko, kaya nagkakaganito itong si Dado, malamang binayaran tong kupal na to. Ha? Binayaran. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, Dado. Ha?
100%. Subukan nyo lang din gumawa ng hindi maganda. Ha? Sabi niya, pag may umaresto sa inyo, tarantado ka pala, paano kayo aarestohin? Wala pa naman kayo ginagawang kagaguhan. Hindi naman aaresto, hindi naman gagalaw yung mga pulis niya pag wala silang nakikitang mali. Ha? Sabihin mo kamo, kahapon, kaya hindi kayo hinuli, kaya hindi kayo inaresto, kasi nagpakabait kayo. Pero subukan ninyo na gumawa ng hindi maganda. Subukan ninyo manira ng gamit dyan sa EDSA na hindi sa inyo. Kung hindi, lahat kayo pagkasyahin sa iisang kulungan. Kahit pa ganun karami yung tao na nandiyan dyan sa EDSA, baka magkasya kayo sa iisang porsyento. O sa isang munisipyo, sa isang police station. Di ba? Alam nyo, masyadong si Dado, akala niya siya na lang talaga matapang. Di ba? O. Biro mo, baka nga kay lang to baka paubaya lang natin to kay, kasi na yun? Yung isang kapatid natin na naghamon doon kay Baste, kay Kaweldi. O, kapatid na Weldy magandang sa'yo kapatid. Hapon, panumang oras mapapanood mo ito. Pagka minsan, Kaweldi usap tayo one-on-one Pagbuklo rin natin yung grupo ko tsaka grupo mo. Usap tayo para protektahan natin yung ating mahal na Pangulo. At doon din pala sa mga kasamahan natin sa ibang grupo pa, yung mga kasamahan ko sa Guardians. Gusto rin sumama, yung mga kasamahan ko sa iba. Marami tayong grupo. No? Marami tayong grupo sa totoo lang. At ayoko lang banggitin yung ibang grupo pa na kung saan kaanib po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. No? O sa lahat din ng ating mga kasamahan sa Tao Gama. I love you mga kapatid. So, alam nyo, sa totoo lang, nga pala, nakalimutan ko rin si Erico. Yan, talagang masugid natin yan. Matindi rin ang grupo nito, pero sa atin yan, mga minamahal kong mga kababayan. Di ba? Akala siguro ng mga Duterte, pag kumilos yung mga tao niya, yung mga niya, wala yan. Yung mga tao ninyo, puro mga patapon ng buhay Walang utak. Kami, although hindi patapon ng buhay namin, pero sisiguraduhin namin sa inyo, yung mga patapon ng buhay, itatapon talaga namin yan. Ipatapon na buhay nyo, itatapon kayo. Diba? Mabalik tayo dito kay Dado. Ikaw kupal ka, nag-text ka sa akin, binibitin mo ko. Nag-chat ka na lang sa akin, ayaw mo rin akong kausapin. Natatakot ka ba? Natatakot ka? Aba naman. Ngayon, hihintayin ko yung sagot mo. Kupal ka, hihintayin ko yung sagot mo. Sisiguraduhin ko sa'yo na mas maraming magpapakamatay para sa aming mahal na Pangulo kung kinakailangan. Kasi siguro ko naman dahil puro kayo mga bayad dyan yung mga sumama dyan sa rally. Puro bayad yan. May kasabihan sa Biblia. Pag bayad ka, hindi ka talaga willing na magpakamatay. Alam ko naman yung lahat ng sumama dyan, puro bayad yan. Pero hintayin nyo na kapag ang nagkaisa yung mga kumbaga, magkakapatid, pag nagkaisa yung lahat ng mga supporters ng Pangulo namin, PBBM, baka mamaya sabihin nyo, wala sa kalingkingan yung dami nyo. Pinagmamalaki ni Sara yung 32 million. Hindi nga umabot sa 1 million yung pumunta doon sa, EDSA. Magsugad ka mo subo. Ano naman ito? Talaga, Diba? Hintayin natin, tignan natin. Sabi ko nga, kahit anong oras. Salamat din sa mga tropa natin kagabi, tuwan-tuwa ako, mayroon tumatawag ng mga tropa, pinapahiram tayo ng machine gun. Pinapahiram tayo ng mga magagandang kalibre ng baril. Salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa aking ninong na very supportive. Sabi niya, anak, eto matagal ko na itong tinatago, pero kung gagamitin mo ito kay Dado, eto na. Panahon pa to ng World War II. Di ba? Sasabihin ko sa iyo, Dado, ako masaya akong mamamatay kung ang pinagtatanggol ko ay totoong lingkod ng bayan. Sinasabi mo lahat, magnanakaw, ganito, tarantado. Alam mo ang katotohanan, Dado.
pero dahil nabayaran kang demonyo ka, ha? At alam ko rin na may ina-after ka sa pagmumukha mo lang, sa pagmumukha mo pa lang, ng mukhang itinapong sapatos. Alam na namin ang motibo mo. Ano ba pinangako sa iyo ni Sara Duterte? Sa'yo, Maharlika, ano bang pinangako sa inyo? Kayo mga vlogger, anong pinangako sa inyo? Ha? Malamang, meron yan. Eh sa amin, kontento na kami. Kung ano man ang pinapangako ng aming Pangulo ngayon, kontento na kami. Dahil ang pangakong gusto niyang ipakita o ibigay ay para sa lahat. Ha? Eh wala eh, yung pangako ni Sara para lamang sa mga aso. Sa itsura pa lang ni Sara Duterte na magnanakaw, paglabas pa lang, ha? Paglabas pa lang sa mundo ni Sara Duterte, nagnakaw na nga yan eh. Halata naman eh. Pag ang tatay magnanakaw, lahat anak magnanakaw. Diba? Hindi nakataka-taka yan. Sa itsura pa lang ng tatay eh. Tingnan mo yung itsura ng mga Duterte, mga T-Rex. Ang lalapad, ang lalaki ng panga. Diba? So pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, hintayin natin kung ano ang magiging sagot nito ni Dado ba to? Dido o Dado, kahit mukha naman tong paksiw eh. Di ba? O isa lang, baka gusto mo mamaya tawagan uli natin. Bunso, masabay yung anak ko, biglang nawala. Bunso, mamaya mo na kainin yung kamote. Tutulungan kitang magbalat. Kumuha ko ng kamote doon sa gutom na yata. Halika dito. Ano ba yung dyan? Ano ba yung mga message dyan? Wala na. Win lang yun? Yun lang pala yun. O sige, kumain ka na uli ng kamote. Di ba? So sa mga kababayan natin, abangan natin kung ano magiging nito ni Dado. Hinihintay ko, Dado. Bigyan mo ako ng tamang petsa kung saang lugar. Ha? O, kung saang lugar. At doon tayo magkita. Dapat maging ka ha. Dapat lalaki sa lalaki ha. Baka mamaya dun sa lalakaran namin may mga bomba pala doon. Dapat kung ang usapan, tagaan lang. Pag barilan ha. O, dapat wala tayong idadamay na sibilyan. Ha? Dapat maging maginoo tayo sa labanan. Ha? Kung gusto mo naman na one-on-one sparring, pwede din. Di ba? Pero gusto ko, pag sparring tayong dalawa, sigurado namang hindi ka mananalo sa akin sa kamayan eh. Dahil sa galaw mo pa lang, mukhang hindi ka nahihingaling ka na sa akin eh. Ano na lang, para mas pabor, samurai ang gamitin natin. Puputulin ko ulo mo, putulin mo ulo ko. Kung talagang sundalo ka at matapang ka, ganun na lang. Kung ayaw mo ng barilan. Punta tayo dun sa isang kulob na lugar, yung isang kwarto lang. Sabay tayong papasok. So yun na. Bahala na kung anong gagawin natin sa loob. Kung sino yung unang makadampot ng itak doon, ayun na, yun ang unang puputol sa ulo. Ganun na lang, hamunin kita. Yan na lang, kung ayaw mong isama yung mga matatanda mong mahihina na yung tuhod. Ha? Pero kung gusto ninyo, barilan, edi go. Bigay mo na nga, total, nag-message ka na sa akin eh. Ibigay mo kung kailan, at saka tanggapin mo yung ibibigay ko sa yung papel ha. Permahan mo, para saksihan lahat, na talagang pumalag ka sa hamon ko sa'yo. Ha? So abangan natin mga kababayan ko yung hamon ko dito kay Tado ba to? Mukhang tarantado naman to eh. So ganoon na lang. Ako magpapakamatay ako para sa taong bayan at para kay PBBM. Ikaw magpapakamatay ka kay Sara at sa mga buang na sinasabi mong mga kapwa mong NPA. Ha? Binabaliktad niyo pa. Si Eric pa lang eh. Kilalang kilala yan. Isa yan sa mga commander ng NPA eh. Natawa nga ako nung sinabi niya na kangaroo court, piste ka. Kung hindi ka pa kilala ng mga taga Davao, kang yawa ka. Ha? Yan si Eric, yung sinasabi ng kalbo doon na pangit, yung parang bakulaw. Yung parang bagul yung ulo. NPA yan, sa totoo lang. Oo, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. NPA yung hayop na yan, binabaliktad lang niya. Malakas na yung ulan. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, abangan natin. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.